Maraming salamat sa aking mga tagapakinig. For more stories, please subscribe my channel, Midnight TV. Maghahating gabi na ay wala pa rin si Jacob, kaya labis nang nag-aalala si Grace. Nakatulog na nga si Yaya Luz sa paghihintay rito, kaya siya na lang ang naiwang mag-isa para hintayin ang lalaki na akala mo ay asawa siyang naghihintay. Napabalikwa siya ng bangon sa pagkakahiga. Paano ka nakauwi? Usisa niya nang maihiga niya ito. Delikado rito ang magmaneho lalo na at langos sa alak. Natigilan pa siya nang tumitig si Jacob sa kanya. I'm so sorry, Grace. Sorry kung nasaktan kita at kung napagsalitaan man kita ng hindi maganda. Ani ni Jacob sa kanya. Sorry din kung pinaghintay kita kanina. Ang totoo niyan ay nakalimutan ko talaga na kasama kita. Sagot niya dahil yun naman talaga ang totoo. Iba ka sa mga babaeng iniisip ko, Grace. Wika pa sa kanya ni Jacob. Tinanggalan niya ito ng sapatos dahil alam niyang hindi nito kayang alisin iyon. Nagangat siya ng ulo at tiningnan ang lalaki. Namumula ang mga mata ni Jacob dahil sa kalasingan. Nabigla pa siya nang hinaplos nito ang mukha niya. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan pero awkward sa pakiramdam. Mabilis siyang umiwas sa lalaki. Magpahinga ka na. Bukas na tayo mag-usap. Wika niya kay Jacob dahil sa sobrang pagkailang na namamagitan sa kanilang dalawa. Nabigla pa siya nang ginagap ni Jacob ang kamay niya. Naramdaman ni Grace ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang muling may lalaking humawak sa kamay niya. At ngayon lang muli tumibok ang puso niya ng ganito. Akala mo ay may nagtatambulan sa loob ng dibdib niya. Naramdaman niya rin ang pagpisil ni Jacob sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay nanginig siya dahil sa ginawa ng lalaki. Yumuko si Jacob at bagyang inilapit ang mukha sa kanya. Halos magkadikit na ang kanilang ilong. Hindi siya humihinga dahil sa kabang nadarama. Gusto niyang umiwas pero hindi niya magawa. Natutunaw siya sa malagkit nitong mga titig. Alam niya kung ano ang gusto ni Jacob at hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hinihintay niyang tuluyan nitong ilapat sa labi niya ang labi nito. Habang hinihintay niyang maglapat ang mga labi nila ay bigla itong bumagsak sa kama. Kung hindi siya napahawak sa kama, ay tiyak na bumagsak sila pareho. Napalunok na lamang siya at napahiya sa kanyang kahinaan. Akmang tatayo na siya ay hinila siya ni Jacob, kung kaya napadagan siya sa dibdib ng lalaki. Niyugyug niya ang lalaki upang pukawin pero tila wala itong narinig. Bagkus ay niyakap siya ng mahigpit ng lalaki. Yakap-yakap siya nito hanggang sa tuluyan itong makatulog. Simula nang mawala ang asawa niyang si Leo, ay ngayon lang ulit si Grace nagising na may ngiti sa mga labi. Pilit niya mang ikubli ang mga ngiting iyon, ay kusang lumalabas ang kanyang pagiging masayahin. Isang ordinaryong araw lang iyon pero daig pa niya ang may lakad, lalo na at bihis na bihis siya. Masaya ako dahil nakita ko muli ang mga ngiting yan. Puna sa kanya ni Yaya Luz. Pinamulahan siya ng mukha dahil sa sinabi nito. At iniwas niya ang tingin sa butihing matanda. Kahit hindi niya nakikita ang sarili sa salamin, alam niyang may kakaiba sa kanya. At iyon ay dahil sa nangyari kagabi. Muntik na siyang mahalikan ni Jacob at ang mga yakap nito ay nagbago bigla sa kanya. Naramdaman niya ang muling pagtibok ng puso niya nang may tumikhi mula sa likuran nila. Napansin niya ang mapanuksong ngiti ni Yaya Luz. Napakanta-kanta pa habang umalis, kaya lalo siyang pinamulahan ng mukha. Kumain ka na? Alok niya kay Jacob. Kahit titigan ito ay hindi niya magawa. Dahil pakiramdam niya, mauulit ang nangyari kagabi. Si Lara, tanong ni Jacob bago dumulog sa mesa. Tulog pa. Sabado naman ngayon, kaya okay lang. Sagot niya habang gumagawa ng kape para sa lalaki. About sa nangyari kagabi, ako ang may kasalanan, wika ni Jacob sa kanya.
Naalala mo ang lahat? Nanlalaki ang mata niyang tanong. Naramdaman niya ang pamumula ng pisngi niya dahil sa alaalang iyon. Kung hindi lang ito nakatulog, tiyak na nahalikan siya nito at hindi yata iyon katanggap-tanggap. Dahil iisipin ni Jacob na pinagsamantalahan niya ang kalasingan nito. Anong lahat? Blanko ang mukha nitong tanong sa kanya kaya nakahinga siya ng maluwag. Pinapatawad na kita, tanging sagot niya. Nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan itong kumakain. Nabigla pa siya nang tumayo ito at ipinaghila siya ng upuan. Inakay siya ni Jacob upang umupo. Kumain ka na rin, hindi ako sanay na pinagsisilbihan ng isang babaeng maganda. Nakangiti nitong sagot na ikinagulat niya. Bigla-bigla naman yata ang pagiging mabait nito, samantalang hindi naman ito naalala ang nangyari kagabi. Nilagyan siya nito ng kanin sa pinggan at sinalina ng juice sa baso. Pasensya ka na kung naging magaspang ang pag-uugali ko sa'yo. You don't deserve that kind of treatment, Grace. Mahal ka ni Kuya. Kaya dapat lang na mahalin kita at tanggapin. Ang ibig kong sabihin ay kayo ni Lara. Dapat lang na mahalin ko kayo. Dahil kayo ang pinakamamahal ng aking kapatid. Dagdag pang wika ni Jacob sa kanya. Salamat. Tugon niya na hindi makatingin sa mga mata ni Jacob. Daig niya pa ang teenager na hindi makaget over sa nangyari kagabi. Pakiramdam niya kasi hanggang ngayon ay naaamoy pa rin niya ang hininga ng lalaki. Magsimula tayong muli, Grace, bilang isang pamilya. Wika pa ni Jacob sa kanya. Walang problema sa akin iyon, tugon niya. Hanggang sa natapos silang kumain ay hindi na ito muling kumibo, kung kaya hindi na rin siya nagsalita pa. Para siyang nakikiramdam kung ano ang susunod nitong gagawin, samantalang kumakain lang naman ito ng tahimik. Ilang sandali pa ay nag-angat ng tingin si Jacob at tumingin sa kanya. May lakad ka ba ngayon? Tanong pa nito. Nililigpit niya na ang kanyang mga kinainan. Wala naman, bakit? May lakad kasi ako ngayon at kung wala ka namang gagawin, baka gusto mong samahan ako. Sabi nito sa kanya. Ano sa tingin mo? Para naman malibang ka at hindi bahay at trabaho ang ginagawa mo. Dagdag pa nitong nakangiti na nagpawala na naman sa kanyang puso. Paano si Lara? Tanong niya. Simula nang mamatay si Leo, ay nakalimutan niya nang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ibibili na lang natin kay Yaya Luz. Tinitiyak ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan ang pagsama sa akin. Sagot pa sa kanya ni Jacob na nakangiti. Hindi na mapigilan ni Grace ang hindi ma-excite habang hinihintay ang oras ng pag-alis nila ni Jacob. Hapon pa lang ay umalis na ito dahil may pupuntahan lang daw itong trabaho at susunduin na lang siya ng 6:00 ng gabi. Tiniyak niyang maayos ang isusuot niya para sa magiging lakad nila ng lalaki. Ang mga damit na hindi niya na sinusuot ay iyon ang kanyang napiling isuot. Nag-apply din siya ng makeup sa mukha bago nag-ayos ng buhok. Gusto niyang maging maganda siya sa mga mata ng lalaki. Ano bang nangyayari sa'yo, Grace? May asawa ka na. Ano na lang ang sasabihin ni Leo kapag nakikita niyang kinikilig ka sa kapatid niya? Saway ng isip niya dahil sa kilig na nararamdaman. Napalingon siya nang bumukas ang kwarto niya. Nakita niya ang mukha ni Jacob na nakangiti. Tulad niya ay bihis na din ito. May kausap ka? Tanong pa ni Jacob sa kanya kung kaya umiling siya. Bigla siyang nahiya at baka narinig nitong nagsasalita siyang mag-isa. Wala naman. Sagot niya sa lalaki. Ready ka na ba? Tumango siya bilang sagot. Kinuha niya ang shoulder bag at isinukbit iyon sa balikat bago tuluyang lumabas ng silid. Nadaanan niya si Yaya Luz sa sala. Napansin niyang may lihim na ngiti sa mga labi nito habang binibili niya si Lara. Tulad niya
ay parang kinikilig din ang matanda sa kanila ni Jacob. Nakaalalay sa kanya si Jacob nang pumasok siya sa sasakyan nito. Ito rin ang naglagay ng seatbelt sa kanya na lalong nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Napabuntong hininga siya ng malakas nang makita niya ang isang bugkos ng bulaklak sa likuran ng sasakyan. Inakala niyang para sa kanya ang bulaklak. Sana ay mag-enjoy ka sa pupuntahan natin, Grace. Nakangiting wika sa kanya ni Jacob nang simula nitong paandarin ang sasakyan. I think so. Matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay. Kapag gabi kasi, nasa bahay na lang ako. Ayoko rin kasi na naiiwang mag-isa si Lara. Sagot niya. Nagtataka lang siya kung bakit hindi pa rin ito binibigay ang bulaklak. Samantalang nakikita naman ito na panay ang sulyap niya sa mga bulaklak na nasa likuran ng upuan. Ang hirap talaga na maging asyumera sa lahat ng bagay. Paano pala kung may ibang pagbibigyan si Jacob na babae? Siya naman ito si Gaga ay asang-asa na para sa kanya ang bulaklak. Mukhang wala namang balak na ibigay iyon sa kanya ng lalaki. Nang mamatay si Leo, akala ni Grace ay hindi na siya muling sasaya pa. Pero bakit iba ang nararamdaman niya ngayon? Muli niya nang naramdaman ang kasiyahan. At iyon ay dahil sa kapatid ng kanyang asawa. May susunduin lang tayo. Wika sa kanya ni Jacob kaya tumango na lamang siya bilang tugon. Nabigla pa siya nang bigla itong huminto sa isang kilalang building sa Makati. Nagpaalam lang ito sa kanya at pumasok na sa loob ng building. Saglit lang siyang naghintay sa loob ng sasakyan nang makita niyang papalabas na ito at may kasama itong magandang babae. Kilala niya ang naturang babaeng kasama ni Jacob dahil palagi niya itong nakikita sa mga magazines. Si Cathy Perez. Isa itong modelo at hinahangaan ng marami. Kahit siya mismo ay iniidolo niya ito. Nakangiting lumapit sa kanya si Jacob, ngunit kabaliktaran iyon ng mukha ni Cathy. Nakaarko kasi ang kilay nito nang makita siyang nakaupo sa harapan ng sasakyan. Sininyasan siya ni Jacob na bumaba, kaya napilitan siyang sumunod at lumapit sa mga ito. Grace, meet my girlfriend, Cathy Perez. Pakilala ni Jacob na ikinagulat niya. Nawala ang saya na kanyang nararamdaman dahil sa sinabi ng lalaki. At maging ang kaninang excitement na nadarama niya ay nawala rin dahil sa ipinakilala nitong girlfriend. Biglang naglaho ang lahat ng saya na kanyang nararamdaman. Nawalan siya bigla ng gana na sumama sa lakad ng mga ito. Lalo na at bantay lang pala siya ng mga ito. Third wheel kung tawagin. Nagpakilala siya kay Cathy. At siya na mismo ang humalik sa pisngi nito, pero wala itong naging reaksyon sa kanyang ginawa. Kahit nga ang ngumiti ay parang hirap na hirap gawin ni Cathy. Isnabera ito sa personal. Ibang-iba sa harapan ng kamera. Alam niyang napipilitan lang ang babae na pakitunguhan siya dahil kay Jacob. Lalo siyang nagulat nang umupo si Cathy sa unahan ng sasakyan kung saan siya nakaupo kanina. Alam niyang ito naman dapat ang nasa unahan dahil ito ang girlfriend ni Jacob. Pero kasi, pakiramdam niya ay may attitude talaga si Cathy. Napakibit balikat na lamang siya. Hindi naman kasi iyon big deal sa kanya. At hinayaan niya na lang ang inasal sa kanya ni Cathy. Sa likuran ka na lang, bulong sa kanya ni Jacob. Kahit inis na inis siya ay pinilit niyang ngumiti. Wala siyang karapatang magalit. Siya na nga itong isinama ay siya pa ang nag-iinarte. Umikot si Jacob at pinagbuksan siya ng pinto. Isang bagay na hindi nito ginawa para kay Cathy. Napansin niyang kinuha ni Jacob ang bulaklak sa tabi niya at inabot iyon kay Cathy. Ang bulaklak na akala niya ibibigay sa kanya. Napansin niya ang pagkislap ng mga mata ni Cathy nang abutin nito ang bulaklak. Nahiling niyang sana siya na lang si Cathy. Pero paano? Wala naman siyang laban dito. Mali na umasa siya dahil malayong malayo siya sa girlfriend ni Jacob.
Samantalang siya ay may anak na at byuda. Habang nagmamaneho si Jacob ay hindi niya maiwasang mainis. Panay kasi ang halik ni Cathy dito kahit na alam nitong nagmamaneho ang lalaki. Mas lalong sumama ang pakiramdam niya nang makita niyang tuwang-tuwa si Jacob sa ginagawa ni Cathy. Napatingin pa ito sa salamin at tamang-tama dahil nagtama ang kanilang mga mata ni Jacob. Bigla itong napahiya at umiwas kay Cathy at itinuon na lamang ang atensyon sa pagmamaneho. Napahiya siguro sa loob-loob niya. Sa Resorts World sila dinala ni Jacob. May nagaganap na concert at naghihiyawan ang mga tao. Dahil sikat si Cathy ay marami itong nakitang kakilalang celebrity, kaya nagpaalam ito kay Jacob at lumipat sa VIP. Napansin niya ang lungkot sa mukha ni Jacob nang makaalis ang nobya. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi maawa sa lalaki, lalo na at basta na lamang itong iniwan. Okay ka lang? Pasigaw niyang tanong kay Jacob dahil sa lakas ng ingay. Hindi niya alam kung anong banda ang nagpe-perform ng gabing iyon. Dahil wala naman siyang kilala isa man sa mga ito. Sumasabay na lamang siya sa mga hiyawan ng mga tao. Sanay na ako, sagot ni Jacob sa kanya. Lumipat ito sa upuan malapit sa kanya. Nakadikit na ang mukha nito sa tenga niya para lamang magkarinigan sila. Bigla siyang hinila ni Jacob palabas ng Resorts World at tinungo nila ang parking lot. Iiwan natin si Cathy? Tanong niya. Iniwan niya rin naman tayo. Akala mo ay wala siyang kasama. Sagot ni Jacob na masama ang loob. Let's go. Yaya pa sa kanya ng lalaki kung kaya wala siyang nagawa kundi ang sumama na lamang dito. Agad ditong pinatakbo ang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa Rojas Boulevard. Bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Nagustuhan niya ang ambience ng lugar. Kahit malalim na ang gabi ay marami pa rin ang namamasyal. Karamihan ay mga magkasintahan. Humanap sila ng mauupuan sa isang gotohan. Nag-order si Jacob ng tag-isang goto para sa kanilang dalawa. Ganitong buhay lang ang gusto ko, sabi ni Jacob sa kanya. Yung tipong kahit saan ako pumunta may privacy. Kahit anong gawin ko, hindi magiging viral na malabong mangyari kapag si Cathy ang kasama ko. Ganyan talaga kapag nagmahal ka ng sikat, sagot niya. Ngayon ko naiintindihan kung bakit minahal ka ni Kuya Grace. Wika sa kanya ni Jacob at tinitigan siya. Lumakas na naman ang tibok ng kanyang puso. Napakasimple mo lang at wala kang reklamo. Lahat ng oras mo para lang sa kanya. Sana ako na lang siya. Dagdag pa nitong wika sa kanya. Hindi niya mapigilang hindi magulat sa mga sinasabi ni Jacob ngayon. Sana ako na lang si Kuya. Ulit pa nito. Napatingin siya kay Jacob at bigla niyang nahiling na sana siya na lang ang mahalin nito. Mahal mo ba talaga siya? Tanong niya. Ang tinutukoy niya ay si Cathy. Siguro, dahil kung hindi, bakit ko siya titiisin ng ganito? Kahit na iniiwan niya ako sa gitna ng maraming tao. Siya pa rin ang pinupuntahan ko sa huli. Sa tingin mo ba, Grace, ay pagmamahal na ba yun? Napangiti siya sa tanong ni Jacob. Akala ko hindi ka marunong magmahal, Jacob Alvarez. Bakit? Sino nagsabing hindi ako marunong magmahal? Tanong nitong nakakunot ang noo. Si Leo. Babaero ka raw at walang pinalalagpas na babae. Nakangiti niyang sagot kay Jacob kung kaya natawa ito. That was before. Sagot nitong napapailing. Akala kasi ni Kuya wala akong sineseryoso. Ang hindi niya alam, masarap akong magmahal. Kapag gusto ko ang isang babae, agad kong pinapakita yon. Ayokong mag-aksaya ng panahon. Nagmahal ka na nga ba? Tanong niyang nakangiti. Tinitigan siya ni Jacob. Hindi ko alam. Pero oras na maramdaman ko yun, ibibigay ko ang lahat. Basta mahal niya rin ako. Nakikita mo naman, hindi ba? Kahit na magmukha akong tanga kay Cathy ay binabalik-balikan ko pa rin siya.
Kung hindi pa dumating ang order nilang goto, ay baka kung saan na nakarating ang kanilang usapan. Madaling araw na silang nakauwi ni Jacob ng bahay dahil napasarap ang naging usapan nila. At hanggang sa pagbaba ng sasakyan ay panay pa rin ang tawanan nilang dalawa. Nauna siyang pumasok ng gate dahil siya ang may dala ng susi nang tawagin siya ni Jacob. Napalingon siya rito. Nagulat pa siya nang makitang may dala itong isang bungkus na bulaklak. Iba iyon sa binigay nito kay Cathy kanina. Para sa akin, paniniguro niya baka nagkamali na naman siya. Kanina ko pa gustong ibigay sa'yo, kaso nahihiya lang ako. Sagot nitong napapakamot sa ulo. Inabot nito sa kakamay niya ang bulaklak. Nagtaka lang siya kung bakit hindi niya nakita ang naturang bulaklak sa loob ng sasakyan. Para saan naman ito? Usisa niya pagkatapos niyang magpasalamat. Naisip ko lang kasi na hindi na ito nagagawa sa'yo ni Kuya. Kaya kita binigyan ng bulaklak and I hope you like it. Sagot ni Jacob. Hindi niya tuloy maiwasang hindi maiyak. Isa ito sa mga namiss ko sa kapatid mo. Wala kasing araw na hindi niya ako binibigyan ng bulaklak. Kaya nga pati ang tanim ni Yaya Luz ay pinipitas niya maibigay lamang sa akin. Sagot niyang pinupunasan ang mga luha. Nabigla pa siya nang yakapin siya ni Jacob. Kung kaya ko lang pawiin ang sakit na nararamdaman mo ay gagawin ko, Grace. Bulong nito sa kanya habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Naaasiwang umiwas siya sa lalaki. Salamat. Magkasabay silang pumasok sa silid niya para magpahinga. Ang pagkailang ay hindi niya na maramdaman ng mga oras na iyon dahil kampante na siya kay Jacob. Gusto mo ba sa sahig na lang ako? Tanong ni Jacob sa kanya. Naramdaman nitong alumpihit siyang umupo ng kama. Nakaupo na kasi ito sa kama habang nagtatanggal ng sapatos. Hindi na. Kailangan na nating masanay sa ganitong setup. Di ba sabi mo nga, hindi mo naman ako gagahasain? Harmless ka naman, hindi ba? Natatawa niyang turan dito kaya napahalakhak ito ng malakas. Napakahirap para sa kanya na may kasama siyang lalaki sa kama dahil hindi naman siya sanay. Isa pa, hindi naman kung sino lang si Jacob. Gwapo ito at higit sa lahat, kapatid ng kanyang asawa. Pakiramdam niya isa itong pinakamalaking tukso sa kanya. Kahit pasabihin na king size ang kanyang kama, ay hindi pa rin siya kampante na kasama ang lalaking nagpapagulo ngayon sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Grace na napatitig sa kisame. Amoy na amoy niya kasi ang pabangong gamit ni Jacob. Bakit? Tanong sa kanya ni Jacob. Nakatitig din ito sa kisame tulad niya. Anong bakit? Tanong niya. Awkward bang ganitong setup natin? Tanong pa sa kanya ni Jacob. Ano kaya ang iisipin ni Cathy kapag nalaman niyang magkatabi tayo sa kama? Tanong niya kay Jacob. Sigurado akong magwawala yun. Kapag madumi ang isip, ganun talaga. Pero wala naman tayong ginagawa para mag-isip siya ng masama. Ani pa ni Jacob sa kanya. Sa bagay, pagkibit balikat niyang sagot. Grace, wika pa ni Jacob sa kanyang pangalan. Gaano mo ba kamahal si Kuya? Tanong sa kanya ni Jacob. Sobrang mahal ko ang kuya mo. Binigyan niya ako ng kumpletong pamilya at higit sa lahat masayang pamilya. Wala na akong hihilingin nang dumating siya sa buhay ko. Kaya nang mawala siya ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Wala ngang gabi na hindi ako umiiyak hanggang sa nakasanayan ko na lang na umiyak hanggang sa makatulog ako. Bakit hindi mo buksan ang puso mo? Magmahal ka ulit. Ani pa ni Jacob sa kanya. Paano kung hindi niya kayang mahalin si Lara? Ayokong ipagkatiwala ang anak ko sa taong hindi naman matanggap ang aking nakaraan, lalo na at babae pang aking anak. Hindi ko siguro mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Lara. Sagot ko pa.
Sayang no, ani pa ni Jacob sa kanya na humarap sa kanya. Pero hindi niya magawang humarap sa lalaki. May unan kasi siyang inilagay sa pagitan nilang dalawa at baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari. Bakit naman sayang? Tanong niya. Kung wala sana akong Kati, pwede na siguro ako. Mamahalin ko naman si Lara. Ang tanong ay kung mamahalin mo kaya ako. Tanong pa ni Jacob sa kanya kung kaya natigilan siya. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Sagot niyang sinabayan ng pagtawa. Hindi ka naman mahirap mahalin, Grace. Baliw lang talaga siguro ako noon dahil hindi ko matanggap na dahil sa'yo ay nagkahiwalay kaming magkapatid. Pakiramdam ko kasi noon ay isa kang karibal. Naiintindihan ko, Jacob. Sagot ko sa lalaki. Sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, Grace. Mabait din naman ako, lalo na kapag natutulog. Biro pa nito kaya nagkatawanan silang dalawa. Alam mo bang ang ganda mo kapag nangangiti ka? Muli siyang natigilan sa sinabi ni Jacob. Bolero, irap niya. Hindi nga. Maitatanong ako sa iyo, Grace. Kung sakaling walang Kati, may pag-asa kaya ako sa buhay mo? Tanong pa nito kung kaya lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong ni Jacob. Hindi. Hindi ko alam. Nabulol niyang sagot sa lalaki. Kahit kaunting pag-asa, pangungulit pa nito. Look, Jacob, lahat ng gugustuhin ng isang babae ay nasa iyo na. Siguro kung wala akong anak at hindi ka kapatid ni Leob, ay baka. Sagot niya kaya napangiti si Jacob. Ang kabog ng kanyang puso ay ganoon na lamang. Hindi maintindihan ni Grace kung bakit ganoon na lamang ang kilig na kanyang nadarama sa bawat bungis-ngis ni Jacob. Paano nga kung walang Kati? Magugustuhan niya kaya si Jacob? Natigilan siya sa kanyang naisip. Ang totoo kasi, kahit may Kati pa ay nagkakagusto na nga siya sa lalaki. Kung bakit ba kasi naging mabait ito sa kanya. Okay na sana ang paraan ng pagtrato nito sa kanya noon. Ngayon tuloy ay kung ano-ano ang kanyang nararamdaman para sa lalaki na alam niyang kahit saan mo tingnan ay mali. Napangiti si Grace nang mapagmasdan si Lara at Jacob na naghahabulan sa bakuran. Daig pa nito ang mag-ama kung magturingan. Nagpapasalamat siya at kahit papano ay sumaya si Lara dahil sa pagbalik ng inaakala nitong ama. Alam niyang malaki ang naitulong ni Jacob sa anak niya para maging mabuti itong anak. Kung dati ay siya ang kalaro palagi ni Lara, ngayon ay si Jacob na. Gustuhin niya mang magselo sa pagiging malapit ng anak sa lalaki ay hindi niya naman magawa. Sana si Jacob na lang ang tunay niyang ama, no? Tura ni Yaya Luz na ikinagulat niya. Napatingin siya dito at kunot ang noo. Masaya ako dahil nagkakasundo na kayo ni Jacob. Dagdag pa nitong wika sa kanya. Kapwa nila pinagmamasdan ang dalawa habang naglalaro. Si Leo pa rin ang ama ni Lara at hindi po natin iyon maikakaila. Sagot niya sa ginang. Alam ko at nakikita naman siguro natin ang malaking pagbabago kay Lara simula nang makilala niya si Jacob at tumatayo bilang ama niya. Wika pa ni Yaya Luz. Pareho tayong guilty dahil kahit kailan hindi natin nakitang ganyan kasaya si Lara. At ngayon lamang at dahil yon kay Jacob. Kaya nga po iyan nga po ang ikinakatakot ko. Paano na lang kapag umalis si Jacob? Kapag nag-asawa siya? Hindi naman pwede na mawala na ng buhay si Jacob dahil sa amin ni Lara. Nag-aalala niyang sagot. Bakit? Hahayaan mo ba siyang mawala sa buhay mo? Tanong ni Yaya Luz sa kanya kung kaya nagulat siya. Hindi ko hawak ang buhay niya, Yaya Luz. At kung gusto niyang umalis at
tigilan na ang palabas na ito ay hindi ko siya pipigilan. Lalo pa at mahigit 1 buwan nang tumigil ang buhay niya dahil sa amin ni Lara. Mahal mo ba siya, Grace? Prangkang tanong ni Yaya Luz sa kanya. Kung kaya, nagulat siya at nanlaki ang mga mata. Ganun ba siya ka-obvious para magtanong ito sa kanyang nararamdaman? Yaya, sagot niyang nanlalaki ang mga mata. May girlfriend si Jacob. Ano ba naman ang panlaban ko dun? Pulang-pula ang mukhang tanong niya. May girlfriend nga, pero ikaw naman ang palagi niyang kasama. Umaga, tanghali at gabi, mukha niyang palagi ninyong nakikita. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi mo siya nagugustuhan. Babatukan kita. Tanong pa ng matanda sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa hot seat siya ng mga sandaling iyon. Hindi maaari, Yaya. Sister-in-law niya lang ako. Yun lang yun. Kaila niya pa. Napailing na lang si Yaya Luz nang makaalis siya. Kapag kasi tumagal pa ang kanilang pag-uusap ay baka masabi niya ang tunay niyang nararamdaman. Nakakahiya kay Jacob kapag nagkataon. Napaisip siya nang makalayo siya kay Yaya Luz. Alam niyang kahit ilang beses pa siyang magsinungaling, ay nababasa nito sa mga mata niya ang katotohanan. Katotohanan na tinatangi niya na ang kapatid ng kanyang asawa. Bakit kasi sa dami ng lalaki sa mundo, ay sa kapatid pa ng asawa niya siya magkakagusto? Nabigla pa si Grace nang biglang may humalik sa pisngi niya. Nakaupo siya sa sala ng mga oras na iyon para makaiwas kay Yaya Luz nang biglang sumulpot si Jacob at agad siyang hinalikan. Mami, kiss mo rin si Daddy. Utos ni Lara sa kanya. Muling kumabog ang dibdib niya dahil sa sinabi ng kanyang anak. Napatingin siya kay Jacob. Nakasalampak ito sa sahig at pawis na pawis. Ngumiti ito ng matamis sa kanya habang tinuturo ang pisngi. Mukhang game na game ito sa kalokohan ni Lara. Sa lips, Mami. Pawis kasi si Daddy. Dagdag pa ni Lara na impit ang kilig sa pinapagawa sa kanilang dalawa. Nalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ng anak. Pero parang baliwala lang kay Jacob. Humarap ito sa kanya at ininguso ang mapupulang labi sa kanya. Kung hindi lang siya nakaupo, tiyak na kanina pa siya natumba dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Mami, dali na! Utos pa ni Lara na tila naiinip. Dahil dito ay dahan-dahan siyang lumapit kay Jacob upang abutin ang labi nito. Dampi lang sana ang halik niya dito pero kinabig siya ni Jacob at siniil ng mainit na halik. Napayakap siya sa lalaki dahil nawalan siya ng balanse. Hindi na nila pinansin ang paghihiyaw ni Lara dahil naging abala ang mga labi nila sa isa't isa. Kung hindi pa muling nagsalita si Lara ay hindi sila matatauhan. Agad siyang kumalas kay Jacob at ibinalik ang atensyon sa anak. Ang kabog ng kanyang puso ay ganoon na lamang. Ang mukha niya rin ay nagkulay kamatis. Mabuti na lang talaga at hindi nakita ni Yaya Luz ang lahat dahil tiyak na aasarin siya nito. Inakbayan siya ni Jacob pagkatapos ng halik na namagitan sa kanilang dalawa. Nasa sahig silang tatlo habang naglalaro si Lara. Parang wala lang kay Jacob ang halik na namagitan sa kanilang dalawa, samantalang siya ay hindi mapalagay. Pakiramdam niya, ang labi nito ay nasa bibig niya pa rin. Gagawa lang ako ng merienda. Wika niya kay Jacob upang pakawalan siya nito, pero hindi ito pumayag. Humilig ito sa balikat niya at niyakap siya sa bewang. Mamaya na, ungot nito na parang bata. Hindi niya tuloy maintindihan kung parte pa ba iyon ang pagpapanggap nila o hindi na. Hinalakin pa siya ni Jacob sa punong tenga. Ano ka ba? Mamaya makita tayo ni Yaya Luz. Saway niya dito pero aaminin niya. Nagugustuhan niya ang paraan ng paghalik nito sa kanya.
Sa halip na tumigil sa ginagawa ay hinarap nito ang mukha sa mukha niya at paulit-ulit na kinantila ng halik ang labi niya. I want to do this, bulong sa kanya ni Jacob. Ayokong mag-isip ng hindi maganda sa atin si Yaya Luz, Jacob. Nakakahiya rin kay Leo. Sagot niyang iniwas ang labi. Dahil sa kanyang sinabi ay kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at mayat maya pa ay nagpaalam sa kanila ni Lara na maliligo. Hindi niya tuloy maintindihan kung nagalit ba ito sa kanyang sinabi. Alam niyang nagtatampo si Jacob sa kanya kaya hindi rin siya makatiis at sinundan ito sa sariling silid nila. Kahit na nasa iisang silid sila, hindi ito nangahas na gawan siya ng masama. Umupo siya sa dresser habang hinihintay itong lumabas ng banyo. Jacob, wika niya nang matapos itong maligo. Bahagya pa itong nagulat dahil hindi nito inakalang susunod siya. Nakatapis lang ito ng tuwalya kaya halos kita niya na ang kalahating katawan ng lalaki. I'm sorry. Dagdag niya pang hindi makatingin ng diretsyo dito. I'm sorry din. Alam kong mahal na mahal mo si Kuya, kaya dapat hindi ko iyon ginawa. Sagot nito habang nagpupunas ng buhok gamit ang isang maliit na towel. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Aaminin ko, nagustuhan ko ang ginawa mo kanina. Pero mali ang lahat ng ito. Kapatid ka ng asawa ko at may nobya ka pa. Sorry kung naging mahina ako. Hindi ka mahirap mahalin dahil sa tingin ko, mahal na yata kita. Pero ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Mali ang lahat ng ito, Jacob. Kaya kong tiisin ang nararamdaman ko para sa iyo. For the sake of our friendship and to our family. Ayokong mag-isip ka ng masama sa akin tulad ng una mong impresyon noon. Pumayag akong halikan ka, hindi dahil gusto ni Lara, kundi iyon ang sabi ng puso ko. Iyon ang gusto ng puso ko kung kaya kita hinalikan kanina. Gusto ko ang lahat ng mga paglalambing mo sa akin. Pag-amin niya sa lalaki. Napansin niyang nagulat ito sa ginawa niyang pag-amin dahil hindi ito nakapagsalita kaagad. Dahil kay Kuya kaya gusto mong pigilan ang nararamdaman mo. Ganun mo siya kamahal, Grace. Lahat kayo, si Kuya ang mahal ninyo. Matagal na siyang wala. Sagot nito sa kanya. Hindi naman mataas ang boses ni Jacob pero ramdam niya ang hinanakit sa tono ng boses nito. Huwag kang mag-alala. Ilulugar ko ang sarili ko simula sa araw na ito. Dagdag pang wika ni Jacob sa kanya. Dahil may respeto ako sa kapatid mo. Sagot niya. At ako, Grace, wala. Sagot pa ni Jacob na hinarap siya. Mahal ko si Kuya at hindi ako gagawa ng isang bagay na masasaktan siya. Pero wala na siya at sa tingin ko hindi niya gugustuhin na makita kang nasasaktan pa rin dahil sa kanyang pagkawala. Mali pa rin, Jacob, giit niya. Sorry, natukso lang ako. Sagot sa kanya ni Jacob at hindi na muling sumagot pa. Hindi niya mapigilang hindi masaktan dahil sa sinabi ng lalaki. Natukso lang. Iyon ang nararamdaman nito kanina kaya siya hinalikan. Iwasan mo na lang ako kung sa tingin mo ay nasasaktan mo si Kuya. Dahil kung mali at mapanakit sa iyo ang magmahal ng iba, wala na akong magagawa pa. Dagdag pa nito kaya hindi siya sumagot sa sinabi ni Jacob. Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman niya ang pader na namagitan sa kanilang dalawa. Wala sa plano niyang iwasan ito, pero si Jacob ang kusang lumalayo kapag lumalapit siya. Naglagay ito ng pader sa pagitan nilang dalawa at nalulungkot siya sa nangyayari. Akala niya hindi na ito babalik pa sa dati na palaging nakakunot ang noo. Pero eto na naman sila. At muli niyang tinitibag ang pader na nilagay nito. Pakiramdam niya, napakahirap na nitong abutin. Nasasaktan din siya sa tuwing na iniiwasan siya ni Jacob.
Walang araw na hindi umaalis ng bahay si Jacob at kinabukasan na ito kung babalik. Nasasaktan siya sa mga nangyayari sa kanilang dalawa at maging si Lara ay napapansin na rin ang pagbabago ng lalaki. Maging ang ngumiti ay hindi na nito ginagawa at aminado siyang pinaparusahan siya ni Jacob. Hindi niya kayang hindi siya kinakausap ng lalaki. Nakakapanibago. Iiwan mo na ba kami? Tanong niya kay Jacob nang umuwi ito isang araw. Pumasok ito sa silid nilang dalawa para kumuha ng damit, tulad ng palagi nitong ginagawa. Hindi man lang siya hinarap ni Jacob na para bang hindi siya nakikita at naririnig. Sinasanay ko lang si Lara na hindi niyo ako nakikita. Sagot nitong hindi makatingin sa kanya. Hindi mo ba alam na nasasaktan si Lara dahil sa ginagawa mo? Galit niyang tanong dito, pero ang totoo, siya ang nasasaktan sa paraan ng pagtrato nito sa kanya. May isip na si Lara, Jacob, at palagi kanyang hinahanap. Napapansin niya ang pagbabago mo. Akala ko ba mahal mo siya? Parang anak ko na si Lara, Grace, at totoong mahal ko siya. Balang araw, maiintindihan niya rin ang lahat. Tulad mo, ayokong makasakit ng ibang tao, kaya ako lumalayo ngayon. Ayokong maging temptation sa'yo at nire-respeto ko rin si kuya. Sagot sa kanya ni Jacob. Nahimigan niya ang gusto nitong ipaabot. Aalis na ito sa kanila at unti-unti na silang sinasanay. Naalarma siya sa naisip. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa, Grace. Dagdag pang wika ni Jacob sa kanya. Hindi ko kayang muling mawala ng ama si Lara. Sagot niyang hindi na kinaya ng kanyang puso. Hindi siya mawawala ng ama, Grace, dahil hanggang buhay ako, ama niya ako. Wala kang dapat ikatakot doon. Sagot pa sa kanya ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay hinarap na siya ni Jacob. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka rin. Amin niya. Nasasaktan ako sa ginagawa mong pag-iwas, Jacob. Umiiyak niyang turan. Akala ko, kaya kong pigilan ang puso ko. Pero hindi, Jacob, dahil mahal na kita. Nasasaktan ako sa paraan ng pagtrato mo sa akin. Nasasaktan rin ako kapag iniiwasan mo ako. Dagdag niya pang sumisinghot sa labis na pag-iyak. Gusto kong pigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero sa tuwing na pinipigilan ko ang sarili ko ay nasasaktan ako. Mahal na mahal kita, Jacob. Paano si kuya? Hindi ba mahal mo siya? Hindi siya mawawala sa puso ko. Tama ka naman, wala na siya. Pero kahit wala na siya, parte pa rin siya ng pagkatao ko. Ikaw ang taong hindi ko kayang mawala ngayon. Hindi ko kayang iwan mo kami ni Lara. Wika niya pa sa lalaki. Sa pangalawang pagkakataon, tumibok ang puso ko. Ang masakit nga lang ay sa kapatid ng aking asawa. Hindi ko yun matanggap. Pero hindi ko matatanggap kung pati ikaw ay mawawala rin at wala akong ginawa. Wika niya sa lalaki. Hinawakan ni Jacob ang kamay niya at nilagay sa tapat ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba? Tanong niya. Ikaw ang itinitibok ng puso ko ngayon, Jacob. Wika niya sa lalaki. Halata niyang nabigla si Jacob dahil sa sinabi niya. Hindi siguro nito inaasahan na sasabihin niya iyon. Kung tutuusin, dapat noon niya pa iyon ginawa. Pero hindi niya ginawa sa pag-aakalang kaya niya pang kontrolin ang nararamdaman para kay Jacob. Baka nabibigla ka lang sa nararamdaman mo. Nakikita mo sa akin si kuya. Tanong pa sa kanya ng lalaki. Iba ka kay Leo. Minahal kita hindi bilang si Leo. Naramdaman ko ang pagmamalasakit mo sa amin at pagmamahal mo kay Lara. Hindi ka mahirap mahalin, Jacob. Tulad ng sinabi ko, maraming dahilan kung bakit kita minahal. Hindi ako nabibigla dahil matagal ko itong pinag-isipan. Sa mga araw na nakasama kita, muli mong pinaramdam sa akin na may bukas pa para buksan ang puso. At ang bukas na iyon ay ikaw.
Sa'yo ko nakikita ang aking kahapon. Wika niya pa sa lalaki. Wala itong naging tugon sa sinabi niya. Kinuha nito ang mga kamay niya at lumapit ito sa cabinet para kumuha ng damit. Bumuhos ang luha niya. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso dahil sa pambabaliwala ni Jacob sa kanyang pag-amin. Lakas loob na nga siyang umamin pero baliwala iyon sa lalaki. Kung si Kati ang iniisip mo ay pumapayag akong makihati sa atensyon mo. Wag mo lang kaming iwan ni Lara, Jacob. Pagmamakaawa niya pa sa lalaki. Kahit masakit, pumapayag akong maging pangalawa sa buhay mo. Dagdag niya pang wika na parang nababaliw dahil sa nakikitang pag-aalinlangan sa mukha ng lalaki. Kung hindi niya ito sasabihin, baka matutuluyan nga siyang mabaliw. Ilang araw na rin siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa labis na pag-iisip. At maging ang kanyang negosyo ay napapabayaan niya na dahil sa pangungulila niya kay Jacob. Humarap si Jacob sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin yan, Grace, at lalong hindi mo na kailangan magmakaawa pa. Sagot ni Jacob kaya muling nagunahan ang pagbagsak ng mga luha niya. Kailanman ay hindi ako papayag na maging pangalawa ka lang sa buhay ko, Grace. Hindi ako papayag na ang babaeng minamahal ko ngayon ay pangalawa lang sa priority ko. Gusto kong ikaw ang una at huli sa buhay ko. Sagot sa kanya ni Jacob na nakangiti. Lumapit ito sa kanya at siniil siya ng halik. Kung kaya wala na siyang nagawa pa. Hindi niya lubos akalain na siya ang pipiliin ng lalaki. Stop begging for love, please. Ani pa nito matapos ang halik na namagitan sa kanilang dalawa. Hindi mo kailangan magmakaawa para mahalin ako. Dahil mahal kita. Ako dapat ang magmakaawa na ako lang ang mahalin mo at wag na si kuya. Pero hindi ko pwedeng gawin yon dahil sabi mo nga, parte na ng buhay mo si kuya. Parte na siya ng buhay natin, Grace, at hindi natin pwedeng kalimutan. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Ako ang pupuno sa lahat ng pagkukulang ni kuya sa'yo. Wika sa kanya ni Jacob kung kaya lalo siyang naiyak. Mahal na mahal kita, Jacob. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan. Sobra na kitang mahal. Okay lang kung may Kati. Naiintindihan ko. Wika niya sa lalaki. Shh, tahan na. Saway sa kanya ni Jacob. Wala na kami ni Kati. Sayong-sayo na ako, Grace. Sagot ni Jacob na nakangiti. Nabuhayan siya ng loob nang masilayan ang mga ngiti nitong ilang araw niya na ring pinananabikan. Matagal na kaming wala ni Kati dahil sa'yo. Nagsiselo siya dahil daig pa raw ang asawa kita kung ituring ko. Well, dapat lang talaga siyang magselos dahil iba ka sa kanya. Siya, handa niya kong iwan dahil sa barkada. Pero sa'yo, nararamdaman ko na hindi mo ko kayang iwan. Kaya ganun na lang ang pagtatampo ko nang sabihin mo na kaya mong pigilan ang nararamdaman mo sa akin. Pakiramdam ko, lahat ng mahalaga sa akin ay nawawala. At hindi ko yun matanggap, Grace. Iba ka kay Kati. Dahil sa'yo, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. Kayo ni Lara. Hindi ako makakapayag, Grace. Madamdaming pahayag sa kanya ni Jacob. Mahalaga rin ba ako sa'yo, Jacob? Hindi lang basta mahalaga, Grace. Dahil mahal na rin kita. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Dahil ama lang ni Lara ang inalok ko sa'yo. At hindi kasama ang puso ko. Binago ako ng pagmamahal mo, Grace. Lahat ng galit sa puso ko ay nawala kapag ikaw ang kasama ko. Napakaswerte ni Kuya dahil siya ang una mong minahal. Sagot ni Jacob sa kanya. Ikaw naman ang huli kong mamahalin, Jacob. Nakangiti niyang sagot.
Hawak ni Jacob ang magkabilang pisngi niya at panay ang puna sa luha niyang hindi maubos-ubos sa pagpatak. Sa tingin ko, mas mahal ako ni Kuya. Dahil kahit mahal ka niya, nagpaubaya siya at binigay ka niya sa akin. Wika ni Jacob bago nito tinuwid ang maliit na distansyang nasa pagitan nilang dalawa. Muling naglapat ang kanilang mga labi ng mga oras na iyon. Muling sumaya ang bahay nila dahil sa pagkakaayos nila ni Jacob. Napuno iyon ng tawanan at pagmamahalan na akala niya ay hindi niya na mararanasan simula nang mawala si Leo. Napabungis-ngis siya nang kilitiin siya ni Jacob sa may tagiliran. Nakaupo siya sa ibabaw nito ng mga oras na iyon samantalang nagmumubi marathon sila kasama si Lara na kanina pa nakatulog. Samantalang silang dalawa naman ay panay ang kwentuhan. 11:00 na ng gabi pero gising pa rin silang dalawa. Nakayakap lamang sa kanya si Jacob na tila hindi man lang nakakaramdam ng bigat dahil sa kanyang pagkakandong. Ano ka ba? Mamaya magising si Lara. Saway niya sa lalaki. Hinalikan siya nito sa liig, kaya muli siyang napangiti. Impit lamang ang kanyang ngiti ng mga oras na iyon at baka magising si Yaya Luz. Tuwang-tuwa ito nang malaman na may relasyon sila ni Jacob. Ang totoo nga niyan, gusto nitong magpakasal silang dalawa. Paano kapag nalaman ni Mama ang relasyon natin? Tanong niya kay Jacob nang tumigil ito sa pangingiliti sa kanya. May magagawa ba siya kung nagmamahalan tayo? Isa pa, sanay na ako sa kanya. Alam kong magagalit siya dahil mahal niya si Leo. Iisipin niyang niloko natin ang tunay niyang anak, kahit hindi naman totoo. Sagot ni Jacob sa kanya, kung kaya nalungkot siya. Alam niya na rin ang lahat dito dahil sinabi na nito sa kanya. Kinumpirma nga nito na ampon lang ito at kailanman ay hindi tanggap ng mga magulang ni Leo. Siya naman ang may ideya sa lahat ng ito, ang magpanggap akong ama ni Lara. Kaya ito ang nangyari. Hindi lang basta pagpapanggap ang nangyari, kung hindi nagmahalan tayo. Wika pa sa kanya ni Jacob kung kaya napangiti siya. Kapag ba sabihin nilang iwan mo kami, ay susundin mo? Tanong niya pa sa lalaki. Nakatingin siya sa mukha nito at hinihintay niya ang magiging tugon. Kahit pahilingin nila ang lahat, gagawin ko. Huwag lang kayo. Ikaw at si Lara lang ang pamilya ko. Kunin na nilang lahat sa akin. Huwag lang kayo ni Lara. Sagot pa ni Jacob na nakangiti. Alam niyang kahit tumutol ang lahat sa relasyon nila, ay ipaglalaban siya ni Jacob. Kampante ang puso niya dito. Ipaglalaban kita, Grace, kahit ano pang mangyari. I love you, Jacob. Mas mahal kita. Pangako, hindi ka na iiyak pa. Sagot sa kanya ni Jacob kung kaya pinanghawakan niya ang mga salitang iyon. Nagising si Grace na may humahaplos sa pisngi niya. Napangiti siya nang makita niya si Jacob. Bagong ligo ito at halatang bihis na bihis. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi mapakunot noo. Happy first monthsary, mahal ko. Tura nito na ikinagulat niya. Monthsary natin ngayon? Kunot ang noong tanong niya. Hindi niya namalayan ang panahon. 1 buwan na silang may unawaan. Parang kailan lang kasi at nagmamakaawa siyang wag nitong iwan. Tapos ngayon nasa tabi niya ang lalaki at kahit anong oras ay pwede niyang yakapin. I'm sorry, nakalimutan ko. Napangiwi niyang sagot. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Jacob. Nakakatampo naman. Parang napipilitan ka lang sa relasyon natin. Isipin mo, first monthsary natin nakalimutan mo. Nawala talaga sa isip ko. Siguro masyadong mabilis ang mga nangyari at masyadong nag-enjoy ako sa mga araw. At hindi ko namalaya na 1 buwan na pala tayo.
ako pa itong napipilitan ha. Nakalimutan mo sigurong nagmakaawa ko sa'yo, huwag mo lang akong iwan. Sagot niya pa sa lalaki. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Isa pa, hindi ako napipilitan. Ang sabihin mo, nababaliw ako sa pagmamahal mo. Lahat nakakalimutan ko kapag ikaw ang kasama ko. Alam mo ba yun? Wika niya pa sa lalaki. Totoo ba yan? O baka naman binubola mo lang ako? Paniniguro pa ni Jacob kung kaya natawa siya. Kulang na lang yata ay magtaas siya ng kamay at manumpa para lang maniwala ang lalaki. Kinantilan niya ito ng halik bilang tugon. Nagulat pa siya nang may inabot itong maliit na kahon sa kanya. Open it, utos ni Jacob. Kaya dahan-dahan niyang iyong binuksan. Tumambad sa kanya ang isang mamahaling kwintas na may pendant na diamond ring na halatang nilagay lang. Kinuha nito ang kwintas at isinuot sa kanya. Hindi niya mapigilang hindi mamangha sa ganda ng singsing na nakasabit sa kwintas. Tiyak niyang mamahalin ang mga iyon. Engagement ring ito. At dahil hindi pa formal ang pagsasama natin, hindi mo muna aalisin ang singsing na ito sa kwintas. Gusto ko ako ang maglalagay nito sa daliri mo kapag malapit na tayong ikasal. Pahayag pa ni Jacob pagkatapos nitong maisuot ang kwintas sa kanyang leeg. Hawak-hawak niya pa ang kwintas kahit nakasabit na iyon sa leeg niya. Napakaganda kasi nun. Maging ang singsing ay hindi niya mapigilang hindi hawakan. Nahihiya ako dahil wala man lang akong maibigay sa iyo. May hiling sana ako sa iyo, Grace, at sana pagbigyan mo ako. Sagot sa kanya ni Jacob. Ano yun? Sana alisin mo na yung wedding ring ninyo ni Kuya sa daliri mo. Kapag kasi nakikita ko yan, pakiramdam ko, pangalawa lang ako sa buhay mo. Pero kung ayaw mo naman ay okay lang. Napangiti siya habang inaalis ang wedding ring nila ni Leo. Kung dati ay hindi siya mapalagay na hindi suot ang singsing na ibinigay sa kanya ng asawa, ngayon ay wala na ang lahat ng sakit nang hubarin niya ang wedding ring na iyon. Hindi na rin labag sa kalooban niya na itago iyon. Hihintayin ko ang pangako mong kasal. Sana sa susunod na ilalagay kong singsing dito ay sayo na. Wika niya pa kung kaya kinantilan siya ng halik ni Jacob. Lahat gagawin niya, mapatunayan niya lang na mahal niya ito. Hindi man ako kasing yaman ni Kuya, ay sisikapin ko namang maibigay sa'yo ang disenteng kasal na sino mang babae ay hihilingin. Wika pa sa kanya ni Jacob. Hindi ko kailangan ng marangyang kasal, Jacob. Sapat na sa akin na iharap mo ko sa altar. Mahal na mahal kita, Jacob. Thank you for the second chance na nagmahal ako. Kung hindi dahil sa'yo, tiyak na malungkot ang buhay ko ngayon. Thank you for both of us. We are destined to each other, Grace. Mahal na rin kita at walang sino man ang pwedeng pumatay sa pagmamahal na yon. Kahit si Cathy, paniniguro niya pa. Kahit siya pa. Tanging nag-iisa ka lang sa puso ko. Ikaw na ang bukas ko. Sa'yo ko nakikita ang aking hinaharap. At sa piling mo ako gustong tumanda. At hanggang sa mamatay, ikaw lang ang gusto kong makasama, Grace. Pahayag pa ni Jacob sa kanya. Kung kaya ang puso niya ay sobrang saya. Huwag mo kong iiwan, Jacob. Hindi ko na makakaya pa. Minsan akong iniwan ng lalaking mahal ko. At sana hindi na maulit pa. Sobra kitang mahal at ikamamatay ko kapag nawala ka pa sa akin. Ani niya sa lalaki kung kaya niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi ako mawawala, Grace. Dahil ako ang makakasama mo hanggang sa pagtanda mo.